Hello everyone! Welcome back po to our channel. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pakikinig po sa aming channel. For today's video, we are going to hear another life story. So sit back, relax, and just listen hanggang sa dulo ng ating kwento. Muli, ako po ang inyong tagapagsalaysay sa programang ito. Isang gabi lang sana iyon. Isang maling desisyon sa loob ng talyer ng kumpare ko. Pero habang tumatagal, unti-unti akong nalunod sa asawa niyang si Heidi. Hanggang dumating ang gabing nahuli kami mismo sa kwarto nilang mag-asawa. At doon nagsimula ang pagkasira ng lahat, pati na ng aming pagkakaibigan. Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyo. Ako nga pala si Julio, na siyang magbabahagi ng kwento ngayong araw. 30 anyos na po ako. Mekaniko sa maliit na talyer ni kumparing Romeng dito sa amin sa Laguna. Halos 5 taon na rin kaming magkaibigan, kaya hindi na rin iba ang turingan namin sa isa't isa. Siya kasi ang tumulong sa akin noong mawalan ako ng trabaho. Kaya kahit hindi kalakihan ang sweldo ko sa talyer niya, nagtitiis ako bilang utang na loob sa kanya. Naging ninong din ako ng anak nila, kaya kami naging magkumpare. Si Romeng, 41 anyos na, kilalang mahusay na lalaki. Medyo may edad na siya kumpara sa misis niyang si Heidi, na nasa 35 pa lamang. Maganda si Heidi, Miss Kay, sa simpleng paraan. Morena ito, mainhin, magsalita, at laging maayos manamit kahit na nasa bahay lang. Kapag pumupunta siya sa talyer para magdala ng pagkain, napapatingin talaga ang mga lalaki na customer namin sa kanya. Pero kailanman, hindi sumagi sa isip ko na magkakaroon kami ng kakaibang pagtingin sa isa't isa. Kumpare ko si Romeng. Mabait siya sa akin at alam kong mali ang makiapid. Tanghaling tapat noon ang unang magbago ang lahat. Pare, ikaw munang bahala rito ha? Sabi ni Romeng habang nag-aayos ng gamit sa pick-up niya. Bakit pare? May kukunin lang akong surplus engine sa Batangas, baka gabihin na ako eh. Tumango ako habang nagpupunas ng kamay. Ayos lang pare. Bago siya umalis, sumilip pa si Heidi mula sa opisina ng talyer. Mag-iingat ka ha? Ngumiti si Romeng sabay kindat dito. Napailing na lamang ako. Kahit matagal na rin silang kasal, hindi pa rin nawawala ang sweetness nila. Halatang mahal na mahal pa rin nila ang isa't isa. Kung kami ay close ni paring Romeng, iba naman kay Maring Heidi. Ewan ko ba, parang medyo nahihiya kasi ako sa kanya. Matanda din siya sa akin ng 5 taon, kaya ginagalang ko siya. Pagkaalis ng pick-up, bumalik na ako sa ginagawa kong motor. Mainit ang panahon nung araw na yon, kaya pawis na pawis talaga ako. Bandang 2:00 ng hapon, lumapit si Heidi dala ang isang pitchel ng malamig na juice. Julio, pahinga ka muna. Nagulat ako dahil bihira siyang lumabas ng opisina. Naku, ayos lang ako mare. Halos hindi ka na nga humihinto dyan eh. Inabot niya ang isang baso. Pagkakuha ko roon, napansin ko agad ang amoy ng pabango niya. Mild lang naman pero nakakaagaw ng atensyon. Napalunok ako nang hindi ko namamalayan. Salamat po. Ano ka ba? Po ka nang po, para namang ang tanda-tanda ko na eh. Napangiti ako ng bahagya. Pasensya na Maring Heidi. Medyo nahihiya pa rin kasi ako sa'yo. Mas matanda lang naman ako ng konti. Ano ka ba?
Tsaka bakit pa nahihiya ka? Tumabi siya sa mesa habang pinapanood akong umiinom. Hindi ko alam kung bakit, parang biglang naging awkward ang paligid. Buti na lang dumating ang isang customer. Lumipas ang mga araw na normal lang naman ang lahat. Pero simula noon, napansin kong mas madalas na akong kausapin ni Heidi. Minsan siyang nagbibigay ng merienda sa akin. Minsan naman makikipagkwentuhan lang. Simple lang naman at alam kong walang masama doon. Pero ewan ko ba kung bakit? Parang iba ang pakiramdam ko tuwing magkalapit kaming dalawa. Mabilis lumipas ang mga buwan. Tag-ulan noon, bandang July siguro, kung tama ang pagkakaalala ko. Isang gabi noon, inabot kami ng ulan sa talyer. 8:00 na kasi pero wala pa rin si Romeng. Nasa Maynila raw para bumili ng piyasa. Ako na lang ang mag-isang nagsara ng shop nang marinig kong bumukas ang pintuan ng opisina. Julio. Pagkaharap ko, si Heidi. Nakasuot siya ng simpleng damit na pambahay habang yakap ang sarili dahil malamig. Oh, hindi ka pa pala tulog? Hihintayin ko na lang sana si Romeng. Kaso, sabi niya madaling araw pa raw ang uwi niya eh. Tumango-tango ako habang inaayos ang tools. Maya-maya biglang lumakas ang ulan sa labas. Baka hindi ka makauwi agad sabi niya. Hintayin ko na lang sigurong tumila muna. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Kumain ka na ba? Hindi pa, Mare. Tara muna sa bahay. Mabilis akong napailing. Naku, wag na. Nakakahiya. Sus, para ka namang hindi pamilya rito eh. Doon ako natahimik. Sa tagal ko ring nagtatrabaho kay paring Romeng, parang naging pangalawang bahay ko na rin talaga ang lugar nila. Kaya sumunod na rin ako. Tahimik lang kami habang naglalakad papunta sa bahay nilang katabi lang ng talyer. Rinig na rinig ang malakas na ulan sa bubong. Pagkapasok ko, agad akong nakaramdam ng init sa loob. Amoy na amoy ko ang mabangong ulam. Umupo ka lang dyan, sabi ni Heidi habang kumuha ng plato. Pinapanood ko lang siya mula sa mesa. Maliwalas ang mukha niya kahit hindi nakaayos. Doon ko napansin kung gaano siya kaganda sa simpleng paraan. Sexy, kahit na may anak na. Napakasimple lang na babae. Naku, Maring Heidi, huwag ka na mag-abalang masyado. Ano ka ba? Hindi ka abala, okay? Paglapag niya ng pagkain sa harap ko, napapangiti siya ng bahagya. Alam mo, natutuwa ang paring Romeng mo sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Bakit? Hindi raw siya nahihirapan kapag ikaw ang kasama niya sa trabaho. Ikaw raw ang pinagkakatiwalaan niya. Parang biglang may kumurot sa dibdib ko. Dahil habang sinasabi niya iyon, iba naman ang tumatakbo sa isip ko. Mali. Alam ko ang mali. Kaya mabilis akong umiwas ng tingin kay Heidi. Malaki rin naman ang utang na loob ko kay pare. Tahimik siyang naupo sa tapat ko. Pero, alam mo minsan naaawa rin ako sa'yo. Wika ni Maring Heidi. Ha? Oo, halos wala ka kayang pahinga. Tapos, mag-isa ka lang sa buhay. Napangiti ako ng pilit. Sanay na ako dyan. Hindi ka pa ba mag-aasawa? Para naman may mag-alaga na rin sa'yo. Wala pa akong balak, Mari eh. Bakit naman? Hindi ako agad nakasagot. Sa totoo lang, hindi ko rin alam. Mahirap ang buhay. Mahirap ang magkaroon ng responsibilidad. Masyado akong naging abala sa trabaho. Pati ng pagtulong sa pamilya ko. Pero nang mga sandaling iyon, habang magkatapat kami sa mesa, pakiramdam ko ay may kung anong kakaiba sa pagitan naming dalawa. At doon ako nagsimulang matakot.
dahil hindi ko dapat maramdaman yun para sa asawa ng kumpare ko. Maya-maya biglang nag-ring ang cellphone ni Heidi. Si Romeng. Hello? Oo, sige. Mag-iingat ka. Pagkababa niya ng tawag, napabuntong hininga siya. Madaling araw pa raw talaga siya makakauwi. Naku, ganun ba? O sige, maya-maya na lang din ako umuwi para may makasama kayo. Salamat ha. Hindi kasi ako sanay mag-isa eh. Nagkatinginan kami ng ilang segundo at hindi ko maipaliwanag kung bakit parang biglang bumigat ang hangin sa paligid. Mabuti na lang talaga at kumulog sa labas dahil doon ako natauhan. Pagka-uwi ko, buong gabi si Heidi pa rin ang laman ng isip ko. At doon ko unang naramdaman na may nabubuo ng bagay sa pagitan namin na hindi na dapat umabot pa sa mas malalang sitwasyon. Simula nung gabing yon sa bahay nila Heidi, para bang nagbago ang pakikitungo namin sa isa't isa. Hindi naman halata sa iba, pero ramdam ko. Mas madalas na ang titigan, mas umahaba nga rin ang mga usapan namin kahit mga simpleng bagay lang. At habang tumatagal, lalo akong kinakabahan. Dahil kumpari ko, si Romeng. At may utang na loob ako sa kanya. Lunes noon nang maagang dumating si Heidi sa talyer. Nakasuot siya ng fitted na maong at simpleng puting blouse. Nakapony ang buhok habang may hawak na listahan ng piyasa. Alis muna ako, sabi ni Romeng habang nagsisindi ng sigarilyo. May kakausapin lang akong supplier. Sama ako, tanong ni Heidi. Masyadong mainit, dito ka na lang. Pagkatapos noon, umalis na siya sakay ng pick-up. Tahimik kaming naiwan sa talyer. Ako, nagkakalikot ng makina. Si Heidi naman nasa opisina, pero maya't maya ang tingin sa akin. Hanggang sa lumapit siya. Julio? Bakit Mare? Pwede bang magpatulong? Tumayo ako kaagad. Pagpasok ko sa maliit na opisina, nakita kong hirap siyang abutin ang kahon ng langis sa mataas na estante. Sandali, ako na. Pag-angat ko ng kahon, bigla siyang napalapit sa akin. Halos magkadikit ang katawan namin sa sikip ng opisina. Sorry, mahina niyang sabi. Ayos lang. Pero hindi siya umiwas. Ramdam ko ang init ng balat niya kahit manipis lang ang tela ng damit niya. Napalunok na ako habang pilit umiiwas ng tingin. Julio? Bakit parang umiiwas sa akin itong mga nakaraan? Napatingin ako sa kanya. Hindi naman. Sinungaling. Napatawa siya ng mahina pero hindi nawawala ang tingin niya sa akin. Heidi, baka may makakita kung ano pang isipin. Wala namang tao eh. Lalong bumilis ang tibok ng dibdib ko. Hindi ko maintindihan kung bakit parang hindi siya natatakot. Biglang may tumunog na motor sa labas, kaya mabilis kaming nagkalayo. Pero customer lang pala. Pero simula noon, lalo akong hindi mapakali. Kinagabihan, inabot na naman kami ng gabi sa talyer. Ako lang ang naiwan dahil may inaayos akong sasakyan na kailangang matapos kinabukasan. Bandang 8:00, biglang bumukas ang ilaw sa labas. Si Heidi. May dala siyang tray ng pagkain at malamig na soft drinks. Hindi ka pa rin tapos? Konti na lang to. Lumapit siya habang nakatingin sa ginagawa ko. Ang sipag mo talaga. Mapapagalitan kasi ako ni paring Ruming kapag hindi to natapos eh. Napangiti siya. Takot ka sa kanya? Siyempre naman. Tingin ko hindi naman eh. Tumawa ako ng bahagya. Pero nang tingnan ko siya, iba na naman yung tingin niya sa akin. Parang may lambing. Ano? Natatawa kong tanong. Wala. Pero ngumiti siya pagkatapos.
Ngiting may ibang ibig sabihin. Ngiting matamis na para lang sa akin. At doon ako tuluyang kinabahan. Maya-maya'y bumuhos na naman ang ulan. Napailing ako. Naku, hindi ka na naman makakauwi kaagad. Sabi niya. Kaya nga nasa kwarto ng mga bata. Tumangulang ako. Tahimik akong kumain sa maliit na mesa ng talyera habang malakas ang ulan sa paligid. Minsan, nagkakatama ang tuhod namin sa ilalim ng mesa. At sa bawat dikit, parang may kuryenteng dumadaloy sa katawan ko. Julio, mahina niyang tawag. Bakit, Mare? Masaya ka ba? Napakunot ang noo ko. Ha? Wala naman. Feeling ko kasi ang lungkot ng buhay mo. Napabuntong hininga ko. Ganun talaga siguro. Lalo't 30 na mag-isa pa rin. Tahimik siyang tumitig sa akin. Pero tingin ko mabait kang tao. Napangiti na ako ng kaunti. Ikaw rin naman. Hindi mo ba talaga naiisip na maghanap ng mag-aalaga sa'yo? Hindi ako agad nakasagot. Dahil habang sinasabi niya iyon, parang may ibang kahulugan ang tingin niya. At ramdam kong pareho naming alam. Biglang kumidlat sa labas, dahilan para mapasinghap siya. Instinct kong hinawakan ang kamay niya. Pareho kaming natigilan. Malambot ang palad niya, habang magaspang naman ang sa akin. At imbis na bawiin niya, mas lalo pa niyang hinigpitan ang pagkakahawak namin sa kamay ng isa't isa. Doon na ako tuluyang nawala ng kontrol. Heidi. Marahan siyang napalunok habang nakatingin sa labi ko. Huwag nating gawin to. Bulong ko. Pero gusto naman nating dalawa, hindi ba? Parang parehas naman tayo ng naiisip. At parehas tayo na nakakaramdam ng init sa isa't isa. Alam mo, hanggat di natin pinagbibigyan ng mga sarili natin, araw-araw nating mararamdaman ang apoy na ito, Julio. Parang biglang nawala ng tunog ang paligid. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Dahan-dahan akong lumapit, hanggang sa magdikit ang mga labi namin. Marahan lang nung una, Miss Kay. Punong-puno ng kaba. Pero nang gumanti siya ng halik, doon tuluyang nawala lahat ng pag-iingat ko. Napahawak siya sa braso ko habang mas lalo kaming naglalapit. Sandali, hingal niyang bulong. Pero kahit na sinabi niya iyon, hindi naman siya lumalayo. Biglang bumukas ang ilaw sa labas ng talyer. Pareho kaming napaatras. Baka si Rumeng, bulong ko. Mabilis akong tumingin sa bintana, pero tricycle lang pala sa labas. Pareho kaming napabuntong hininga. At pagkatapos noon, hindi na namin napigilan ang mga sarili namin, Miss Kay. Hinila niya ako papunta sa maliit na stockroom ng talyer. Madilim at rinig ang maingay na ulan. Pero doon sa lugar na iyon, sa lugar na pagmamayari ng kumpare ko, may nangyari sa amin ng asawa niya. Punong-puno ng kaba ang bawat galaw namin. Bawat tunog sa labas, pareho kaming napapahinto. Takot kaming mahuli. Pero lalo yata itong nagpalala sa init na nararamdaman namin sa isa't isa. Pagkatapos noon, matagal kaming tahimik. Ako ang unang umiwas ng tingin. Heidi. Inayos ni Heidi ang buhok niya habang habol ang hininga. Alam kong mali, pare. Aniya. Paano si pare? Natahimik siya at doon ko nakita ang guilt sa mukha niya. Pero huli na dahil may nangyari na. At hindi ko alam kung paano haharap kay paring Rumeng kinabukasan habang daladala ko ang sikreto naming dalawa ng kaniyang asawa. Pagkatapos ng gabing may nangyari sa amin ni Heidi sa stockroom ng talyer, akala ko talaga hanggang doon lang yon.
doon na matatapos. Akala ko iiwasan na namin ang isa't isa dahil sa sobrang guilt. Pero mali ako. Dahil kinabukasan pa lang, hinanap-hanap na agad namin ang isa't isa. At habang tumatagal, parang lalo kaming nalululong sa maling relasyon. Normal lang ang kilos namin kapag kaharap si Romeng. Tawanan, biruan, trabaho lang. Pero kapag sumasapit na ang gabi at nagsasara na ang talyer, doon nagsisimula ang sekreto naming dalawa. Miyerkules noon ang unang maulit. Maagang natulog si Romeng dahil pagod sa maghapong pag-aayos ng makina. Ako naman kunwari may tatapusin pa. 10:00 na ng gabi nang makatanggap ako ng message mula kay Heidi. Tulog na siya. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ilang minuto akong nakatitig sa cellphone ko bago ko napabuntong hininga. Alam kong mali, pero hindi ko rin kayang tumanggi. Tahimik ang buong paligid habang naglalakad ako pabalik sa talyer. Patay na ang karamihan ng ilaw sa kalsada at tanging mahinang ilaw lang mula sa opisina ang nakabukas. Pagpasok ko, agad kong nakita si Heidi. Nakatayo siya malapit sa mesa habang nakasuot ng manipis na pantulog at nakalugay ang buhok. Julio, mahina lang ang boses niya pero sapat na para mawala agad ang kontrol ko. Lumapit ako habang pareho kaming kinakabahan. Sigurado ka ba rito? Tanong ko. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, humawak siya sa kamay ko. Oo naman. Basta sa atin lang to. At doon na naman kami tuluyang nadala. Mula noon, Miss Kay, naging madalas na ang palihim naming pagkikita. Kapag tulog na si paring Romeng at sarado na ang talyer, dahan-dahang lalabas si Heidi ng bahay nila. Minsan sa opisina kami nagkikita. Minsan naman sa stockroom sa likod. Tahimik at patago. Punong-puno ng kaba. At marahil, iyon ang dahilan kung bakit lalo kaming nahuhulog. Kasi nandun ang thrill at excitement. Isang gabi, habang magkatabi kaming nakaupo sa maliit na sofa sa opisina, hindi ko maiwasang titigan siya. Napakaganda niya. Napakaamo ng muka. Bakit? Natatawa niyang tanong. Wala naman. Hindi ko lang akalain na mangyayari to sa ating dalawa. Sa dami-dami ng babae sa mundo. Sa'yo pa ako na humaling. Naapabuntong hininga siya. Ako rin naman eh. Hindi ko talaga in-expect na mangyayari to sa ating dalawa. Natatakot ka ba? Oo naman, pero... Pero ano? Tahimik siyang napatingin sa akin bago ngumiti ng marahan. Pero... Kasi sa'yo ko lang to naramdaman eh. Sa'yo lang ako nagkaganito. Yung para kong dalaga. Yung may thrill. Excited ako. Sa tuwing nagkikita tayong dalawa ng patago. Masarap sa feeling. Anya. Parang may kumurot agad sa dibdib ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o lalo akong magigilty. Dahil habang tumatagal, pakiramdam ko, hindi na lang simpleng init ng katawan to. Parang may emosyon na rin nadadamay. At alam kong yun ang mas delikado. Lumipas ang mga linggo na ganoon ang setup namin. Sa umaga, mekaniko ako sa talyer ng kumpari ko. Sa gabi, lihim na lalaki ng asawa niya. Minsan habang nagtatrabaho ako sa ilalim ng sasakyan, bigla na lang lalapit si Heidi para mag-abot kunwari ng tubig. Pero sa ilalim ng tingin namin sa isa't isa, may lihim na agad naming naiintindihan. Minsan naman habang nagiinuman kami ni Romeng pagkatapos magsara ng shop, halos hindi ako makatingin ng diretso sa kanya. Pare, parang pagod ka lagi ngayon ah. Sabi niya minsan habang umiinom. Napahawak ako ng mahigpit sa baso. Oo nga pare,
Madalas ding walang tulog. Tumawa lang siya. Aba, magpahinga ka rin minsan. Baka naman bumagsak yung katawan mo. Napayuko ako. Kung alam lang niya. Isang gabi nga, muntik na talaga kaming mahuli. Nasa opisina kami ni Heidi noon habang nag-uusap kami ng mahina. Nakapatay na ang ilaw sa talyer, maliban na lamang sa maliit na desk lamp. Bigla kaming may narinig na pagkalabog sa labas. Si Rumeng. Bulong ni Heidi dahil pareho kaming natigilan. Mabilis akong tumayo habang siya naman ay nag-ayos agad ng buhok at damit. Halos hindi ako makahinga noon dahil sa kaba. Maya-maya ay tumahimik ulit ang paligid. Doon ako sumilip sa bintana. Pagtingin ko, isang pusa lang pala. Pareho kaming napaupo sa sobrang kaba. Pagkatapos noon, natawa lang si Heidi habang hawak ang dibdib niya. Akala ko tapos na tayong dalawa eh. Kabado ka naman kasi, sabi ko. Ikaw nga nanginginig na eh. Hindi ko na malayang natawa na rin ako. Pero pagkatapos ng gabing yon, lalo naming na-realize kung gaano kapanganib ang ginagawa namin. Pero imbis na tumigil, mas lalo pa yata kaming nalulong. Isang madaling araw, matapos kaming mag-usap na dalawa, bigla kong hinawakan ni Heidi bago lumabas. Julio? Bakit? Kapag nalaman to ni Rumeng, hindi niya na ituloy. Pero alam ko agad ang ibig niyang sabihin. Kapag nalaman to ni Rumeng, masisira ang lahat. Ang pagkakaibigan, mawawalan ako ng trabaho. Masisira ang pamilya nila. Lahat. Hinawakan ko ang kamay ni Heidi. Huwag kang mag-alala. Hindi niya malalaman. Pero kahit ako, hindi kumbinsido sa mga sinabi ko. Dahil may kasabihang, walang sikretong hindi nabubunyag pagdating ng tamang panahon. Hindi ko alam kung paano sisimulan ang huling parte ng kwento kong to, Miss Kay. Siguro dahil hanggang ngayon, daladala ko pa rin ang bigat ng gabing sumira sa lahat. Pagkatapos kasi ng ilang buwang palihim naming relasyon, naging kampante kaming dalawa ni Heidi. Akala kasi namin, kaya na naming itago yun habang buhay. Pero tama nga siguro yung kasabihan. Lahat ng mali, may hangganan. Sabado noon, nang magyaya ng inuman si paring Rumeng sa bahay nila. Katatapos lang kasi ng isang malaking project sa talyer, kaya masaya siya. Pare, tara na, inom na tayo. Sigaw niya habang may bitbit na 2 litro ng beer. Napangiti lang ako kahit kabado na agad ang dibdib ko. Nasa may kusina si Heidi noon habang naghahanda ng pulutan. Saglit kaming nagkatinginan pero mabilis ding umiwas. Sanay na kaming magpanggap. Habang tumatagal ang inuman, lalo ring lumalalim ang tama ni Rumeng. Nakailang bote din kami. Malakas talaga siyang uminom pero dahil halatang pagod sa trabaho, kaya mabilis tinamaan. Pasuray-suray na ang lakad niya at ang salita niya. Teka, CR lang ako pare. Tumango ako habang umiinom. Pagbalik niya, tumatawa pa siya ng malakas bago humiga sa may sofa. Matulog ka na pare, sabi ko. Iidlip lang ako pare hindi pa tayo tapos. Ilang minuto lang naghihilik na siya. Tahimik na ang paligid. Ako, si Heidi, si Rumeng na mahimbing nang natutulog. Dapat nga umalis na lang ako noon. Dapat umuwi na lang ako. Pero nung magtama ulit ang mata namin ni Heidi, parang biglang may init na naman sa pagitan naming dalawa. Ayusin ko lang yung kwarto. Bulong ni Heidi, parang may pahiwatig. At ako, parang tanga. Sumunod ako, makalipas ang ilang minuto. Tahimik akong pumasok sa kwarto nilang mag-asawa. Madilim, maliban sa mahinang ilaw mula sa labas ng bintana. Pagharap ni Heidi, niyakap ko siya kaagad. Tulog na siya. Mahina akong sabi.
Tumango naman si Heidi. Halos hindi na makatayo kanina eh. Sobrang lasing yata. Dapat natakot ako noon. Pero nanaig na naman ang maling kagustuhan naming dalawa. Lumapit siya sa akin. Ramdam ko ang init ng palad niya nung hawakan niya ako. Niyakap ko siya habang pilit kinakalimutan na ang kwartong iyon ay kwarto ng kumpari ko. Kwarto nilang mag-asawa. At doon, muli kaming nalunod sa maling relasyon habang magkahinang ang labi naming dalawa. Nakasampa sa isa't isa at parehas walang kahit ano sa sarili. Ilang minuto lang ang lumipas. Biglang bumukas ang pintuan. Nanigas ang buong katawan ko noon nung makita ko si paring Romeng. Nakatayo sa may pintuan habang pula pa ang mata dahil halatang may amats pa. Pero biglang nagising nang makita niya kami sa ganoong ayos. Kitang-kita niya kami noon. Parang huminto sandali ang mundo. Pare, nanginginig kong sabi. Pero hindi siya nakasagot. Nakatitig lang siya sa amin ni Heidi na parang nalilito pa. Hanggang sa maya-maya, nakita ko na punong-puno na ng galit ang mukha niya. Putang ina! Anong ginagawa ninyo? Mabilis lumayo si Heidi habang umiiyak kaagad. Romeng, tumahimik ka. Napaatras ako nang sumigaw siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko ng mga oras na yon. Hindi ko na rin alam kung paano ipapaliwanag ang pagkakanulo ko. Bigla siyang sumugod sa akin. Malakas niyang sinuntok ang mukha ko. Dahilan para matumba ako sa gilid ng kama. Pare, makinig ka muna. Pero isa na namang suntok ang tumama. Kahit may tama ng alak, ramdam ko pa rin ang bigat ng kamao niya. Pinagkatiwalaan kita. Sigaw niya habang hawak ang kwelyo ko. Hindi ako makatingin sa kanya. Dahil tama siya. Tinuring niya akong kapatid. Tapos ganito ko siya ginantihan. Naririnig ko si Heidi na umiiyak sa likod habang pilit na inaawat kami. Pero wala nang kontrol si paring Romeng. Mulat mula pa. Sigaw niya. Tahimik lang ako. At lalo yata siyang nagalit doon. Tinulak niya ako palabas ng kwarto hanggang sa mapunta kami sa sala. Nagbagsakan na ang mga bote ng alak na pinag-inuman namin sa sahig. Basag-basag. Magulo. Parang buhay naming tatlo noong gabing yon. Hindi na ako lumaban pa noon. Mabilis na lang akong tumakbo palabas ng bahay nila habang masakit ang mukha ko at magulo ang isip ko. Rinig ko pa rin ang sigaw ni Heidi sa loob ng bahay nila. Hanggang makalayo ako sa kalsada. Nanginginig pa rin ang buong katawan ko. Kinabukasan, hindi na ako bumalik sa talyer. Hindi ko na rin sinubukang kausapin si paring Romeng o si Heidi. Nahiya ako eh. Natakot ako. At higit sa lahat, alam kong wala na akong karapatang humarap pa kay paring Romeng. Lumipas nga yung mga buwan. May ibang mekaniko na raw sa talyer. Ayon sa narinig ko. Ewan kung anong nangyari sa kanilang mag-asawa. Hindi ko alam kung sila pa rin ba ni Heidi. Hindi ko alam kung napatawad niya ba ito. Wala na rin kasi akong lakas ng loob para alamin pa. Sa kasalukuyan ngayon, nandito ako sa Maynila. Mekaniko pa rin naman. Minsan habang nag-iisa ako sa inuupahan kong kwarto, naiisip ko pa rin lahat at sariwang-sariwa pa rin. Kung paano nagsimula, sa simpleng tinginan lang, hanggang sa naging lihim, at hanggang sa tuluyang sumira ng pagkakaibigan. May mga relasyon talagang sa umpisa lang masaya, lalo na kung ito ay mali. Dahil sa huli, may masasaktan ka at masasaktan ka rin. Ito yung kwento ng aking pagtataksil, Miss Kay, na siyang binahagi ko ngayon sa inyong programa.
Hindi para ipagmalaki ang aking maling nagawa, kundi para magsilbing aral na ang pakikiapid ay walang maidudulot na maganda. Hanggang dito na lamang po, Miss Kay. Nagmamahal, Julio.